Good evening po. Good evening. Good evening po. Good evening po sa lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ba ay naririyan na? Po sa lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ba ay naririyan na? Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ba ay naririyan na? Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ba Okay, good evening po Ate Isabel, no? Salamat po sa inyong pagsama. Okay, good evening po Ate Isabel. Salamat po sa pagsama. So, pakishare na lang po sa ating mga kapatiran. Ano po? Kung sakaling may may ano man kayong naririnig na echo or what, kindly lagay po ninyo sa chat, dyan sa ano sa chat area, no? Kasi kung sa Messenger, maaaring hindi ko po makita. Anyway, so magandang gabi. Magandang gabi, Ate Maymay, Ate Analu. So good evening po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon na tayo po ay magkasama-samang muli. Po. Okay. So good evening. At sino pa ho ba ang naririyan online, no? Sa iba, maari pong pakibahagi yung ating pong meeting, no? Upang makita ng mga kapatiran sa okay. Okay. I think maganda naman ang ating signal ngayon. Tayo po ay dumako sa panalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala sa gabing ito, dalangin namin na kami samahan at patuloy po na maranasan namin ang iyong pagkalinga. Maraming salamat sa katapatan ninyo. Maraming salamat sa lakas na pinagkaloob nyo sa buong araw, sa katagumpayan na pinagkaloob ninyo this past weekend, sa mga gawain, sa kagalingan, sa kalakasan, sa pagpapala. Tunay nga po, O Diyos, na hindi mo kami iniwan ni pinabayaan. At tunay po, Panginoon, na kayo ay naging matapat sa lahat ng panahon. Sa pangalan po ni Jesus, nawa maging maayos ang signal sa gabing ito. Nawa ay maging malinaw ang mensahe mo para sa bawat isa. At nawa, O Diyos, anumang pangangailangan, anumang pakikipaglaban, O Diyos, kayo po ang sumama, kayo po ang magpala sa bawat isa. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Amen. So, good evening po mga kapatid, no? Magandang gabi sa ating lahat. At praise God na tayo pong muli ay nagkasama-sama. Okay, so minsan pa, welcome po sa Filipino Ministry Midweek Service. At salamat po sa pagsama. Maraming salamat. Magandang gabi, Ate Meme, Ate Maui, Ate Ellen, Ate Isabel, ah, Ate Rose, no? Okay. Sige po. So, salamat sa Diyos at naririyan po kayong lahat, no? Na patuloy pong
nakikipag-isa sa gawain. At okay. Okay, so tayo po ay magsimula na sa ating tayo po ay nagsimula na, no? Tayo po ay nanalangin at tayo po ay nagsimula na. Siguro po kung kayo po ay may mga prayer request, maaari niyong ilagay diyan sa ating comment section at maaari niyo rin pong ilagay maging ang inyong mga praise items, no? Tayo po ay nagpapasalamat sa pagsama sa atin ng Panginoon sa buong weekend na ito hanggang kahapon, maging hanggang ngayon. Nagpapasalamat tayo sa answered prayer, sa gawain ng Sabado, sa Taoyuan, ng Linggo sa Hualien, at sa Taipei, sa Taipei sa Chungsan, sa Taipei sa Nung'an. At nagpapasalamat din tayo sa panalangin, sa tugon ng Diyos sa panalangin, sa gawain na yung outreach kahapon, no, sa bandang Navy, no, sa Golden Brothers. Salamat po mga kapatid sa pakikipanalangin at salamat po kapatid sa pakikiisa. Isa pong pribilehiyo na maibahagi ang ebanghelyo sa mga tao at malaman nila ang magandang plano ng Diyos, ang buhay na inaalok ng Panginoon, no? Yung gift of God na ibinagkakaloob sa atin. At si Jesus nga ang pinakamalaking regalo ng Diyos at upang ang sino mang manalig, manampalataya sa Kanya, tumawag sa Kanya, ay maligtas. No? So magandang gabi po Ate Margie, no? Ate Andrea, Ate Penny, no? Magandang gabi po sa inyong lahat. So sige po, at patuloy po tayo sa pagtugon sa mga panalangin, no? Kung kayo po ay may mga prayer requests, maaari nyo pong ilagay sa sa comment section, no? At yan nga, yung panalangin na yung for the whole world, no? Alam niyo po mga kapatid, bilang mananampalataya, patuloy tayong nananalangin at alam naman natin bilang mananampalataya na ang pangako ng Diyos ay babalik siyang muli, ang pangako ng Panginoon, at sa kanyang pagbabalik ay itatatag niya ang kanyang paghahari. Po. Nawa, ito po'y maging malinaw sa atin na itong mundo na ating kinabibilangan ngayon at itong panahon ngayon, ito po ay hindi pang walang hanggan. Lahat po na nakikita nating building diyan sa aking background, no? Darating ang araw na yan ay pupugnawin ng apoy at lahat ng ginawa ng tao ay mawawala. Nawa yan po ay maging malinaw sa atin, no? Dahil sa tayo po ay dayuhan lamang dito sa mundo. At kung tayo man ay pinagpapala ng Diyos at nais mong mapagpala kapatid, lagi po yang nakadugtong doon sa misyon ng Panginoon. That in the last days, the gospel of the kingdom will be preached to all nations, no? And then the end will come. Darating ang Panginoon sa huling panahon, darating ang Panginoon sa kanyang church. At siya po ay darating bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, no? At darating po rin ang tinatawag na
mga salot, mga paghusga dito sa mundo. At yan po ay makikita natin, mababasa natin sa Book of Revelation, ibubuhos ng mga anghel ang puot, no? Ayun, ng kahatulan ng Diyos. At tayo po naman, ang inaasahan po natin ay ang pagbabalik ng Panginoon. At doon sa Thessalonica, tayo po ay imimit niya sa air, no? Unang mabubuhay ay ang mga nangamatay at tayong maaabutan na buhay ay kanyang imimit sa air at yun po yung dakilang pag-agaw. So mga kapatid, huwag ho nating ilagay ang ating pagtitiwala dito sa mundo, sa mga tao, o sa anumang gawa ng kamay. Kung makikita po natin ang anumang pagpapala na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos, tingnan po natin yon with the perspective ng kingdom, no? Ng paghahari ng Diyos na pinamamadali ng Panginoon ang pagpapahayag ng kanyang salita. At kung tayo man ay niyayanig o nayayanig, ito ay may kaugnayan pa rin sa kanyang gagawin at gagawin sa pamamagitan natin. Tayo po ngayon ay bilang mga anak ng Diyos sa era na ito, sa kapanahunan na ito, tayo po ay mapalad na nakikita natin ang mga bagay na ito. At darating ang panahon na maari sa ating kapanahunan ay ang dakilang pag-agaw, no, ng Panginoon at pagkuha sa kanyang church bago hatulan ang mundong ito. So kung kayo po ay nakikinig dito, dinadalain ko po na nawa ay maging handa kayo sa pagbabalik ng Panginoon. At makita po natin yung kahandaan natin sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Ito po nawa ay maging dahilan upang tayo ay maging excited, no? At hindi mapuno ng takot. Maaring napupuno tayo ng takot sa ngayon o merong ibang nagpupuno ng takot sa atin or maaring dumadaan ka sa tinatawag na natin yon with the perspective. Meron kang pinagdadaanan na matinding pagsubok ngayon, mga kapatid. Ah, Yung pagsubok ko mas maganda ho habang dito tayo sinusubok habang nasa lupa. Kasi yung pagsubok ay hanggang lupa lang, no? Ang problema kung ang kahatulan natin ay doon sa nagbabagang apoy. Pero hindi na ho tayo doon, no? Tayo po ay hindi pinili upang pasakitan, no? Hindi para sa wrath, kundi para sa kaligtasan. Ito po nawa ay ito maikli lang nating mga paalala po sa atin, mga kapatid. Po. Sige po, tayo po ay dadako sa awitin. Sabayan po natin ang awit na ito. At pagkatapos ay dadako naman tayo sa salita ng Diyos. So kung kayo pa ay may mga prayer requests, maaari niyong ilagay dyan sa comment section. Kung kayo ay may praise item o pasasalamat, pakilagay din po sa comment section. At patuloy po tayo na mamuhay bilang mga worshiper ng Lord, bilang mga witnesses at workers ng Lord. Tatlong W yun: workers, witnesses, and worshiper ng Panginoon. At sa ngayon, tayo po ay maging worshiper ng Panginoon.
Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habag buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Lalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Amen. Tunay nga po na tapat ang Panginoon kailanpaman. At yun po yung katotohanan na tayo po ay naglilingkod sa God na nagkikip ng covenant na po. So, nariyan po ang pasasalamat. Nagpapasalamat si Sister Lori na successful ang operation ni Cynthia Cruz sa kanyang ovary. Praise God. At si Ate Isabel ay nagpapasalamat na nagkaroon na ng Bible study sa bahay nila. Yan po ay isang napakainam at magandang pasasalamat sa Panginoon. Dalain ko po na nawa ang bawat kapatiran dito na kayo mismo po, no? Bagamat kayo malayo sa iyong pamilya, na sa awat habag ng Diyos ay mabukas ang iyong mga tahanan upang kayo ay maging sentro ng gospel sa inyong community. Alam niyo po, kung matatandaan po natin, 'di ba, nung pinangako ng Diyos doon sa Israel, no, na pupunta sila sa lupang pangako,
At doon sa lupang pangako na pupuntahan nila, they will eat, di ba? They will eat and be satisfied, no? Kakain sila at masasatisfied. At pangalawa, they will live in houses, nice houses o livable space. Alam niyo po, pagka binag-aralan natin yung New Testament setting, hindi naman sila nagpatayo ng mga church building noon eh. Pero nagkakasya sila, nagkakatipon-tipon sila sa mga bahay-bahay. At hindi po kakaunti lamang yung mga mananampalataya noon sa Jerusalem, kundi sila po ay umabot, no? Humigit kumulang 10,000. Kasi sa una pa lamang ng pangangaral ni Apostol Pablo ay 3,000 na kaagad ang nadagdag sa 5,000 mananampalataya. Sa 500 mananampalataya, 500 yung naging saksi sa pagbabalik ng Panginoon sa kalangitan, no? At pagkatapos nyon, nanalangin sila, 120 yung naroon sa upper room. Now, tignan niyo po imagine, 120 kasya doon sa upper room, sa second floor. No po, at doon sa upper room, eh hindi po sila umuupo na katulad ng upuan ng ano, kundi yung kanilang lugar mayroong lamesa at may mga upuan, no? Kaya medyo malaki-laki yung lugar na yon. At kung ating susuriin, no, yung mga unang pagpupulong ng mga mananampalataya ay talaga sa bahay-bahay. At kung kayo po ay nananalangin na makapagpatayo ng bahay, magkaroon ng bahay, panalangin ninyo na yung bahay na yon ay magiging sentro ng gospel sa inyong street, sa inyong pamilya. At kung yon ay magiging sentro, magiging maluwag iyon, no? Maluwag na magkakaroon ng luwag upang magkatipon yung mga tao. At nawa doon natin makita, no? Hindi para lang magkaroon ng malaking bahay, kundi magkaroon ng tinatawag na eternal purpose yung mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Okay? So, isa pa, ang isang pasalamat, sabi ni at Sister Andrea, salamat po sa Panginoon, sa iyo walang hanggang kabutihan sa amin, sa pag-iingat at gabay sa araw-araw. Dalayin po ang kapayapaan sa mga bansang may kaguluhan. Okay, no? We will pray para sa kapayapaan ng at nawa ay huminto na yung kaguluhan doon sa Middle East. Okay, so tayo po ay dumako sa salita ng Diyos at magpapatuloy tayo sa Book of Genesis at sa Book of Genesis, yan, no? Dadako tayo sa Genesis chapter 9 at ang topic po natin is Rainbow After the Storm. Tayo po, ang buong mundo ay merong storm ngayon, no? Merong tinatawag na storm at talagang binabagyo ang lugar ng Middle East sa ngayon dahil sa kaguluhang nangyayari, no? At iba-iba ang tinatawag na pananaw ng mga tao dyan. Now, remember mga kapatid, nagkaroon po ng rally nung mga buwan na nakalipas at ayon sa mga balita ay halos 30,000 katao ang napapatay, no? At iyan ay isa sa naging tinatawag nilang quote-unquote justification para sa pagbomba o pagpapatigil ng dalawang alyado doon sa Iran upang matigil yung pagpatay, no? At iba rin naman ang sa side ng isa. So kung alin man ang side na yon, tayo po bilang mananampalataya, alam natin na ang Diyos ang siyang
may hawak ng history, siya ang naglalagay ng hari, siya nag-aalis, siya ang nagtatanggal, siya ang naglalagay, siya ang nagbabago ng kapanahunan. At itong Genesis chapter 9, ito po ay isa sa mga pagbabago ng panahon. No? Nagbago ho yung kapanahunan na ito, matatandaan ninyo, ah, sumobra ang kasamaan ng tao at nag-warning ang Panginoon, nangaral ang mga propeta noong mga unang panahon, lalo na si Noah, subalit ang mga tao ay ginawa pa rin ang mga nais nila. Hinatulan ng Diyos ang buong sanlibutan ng isang baha na kumitil sa lahat ng nabubuhay sa lupa. At makatapos ang 150 days, no? Tumila at bumaba na, lumabas ang lupa at lumabas din sa Arko si Noah, ang kanyang pamilya at yun din yung panahon na ilalabas ang mga hayop na kanilang ni-rescue at nilagay sa arko. Okay, so pagkatapos nyon, nakipagtipan muli ang Diyos at ito po yung God's Covenant of Grace na sinisimbolo ng rainbow. So, rainbow after the storm. Okay, so sabi rito sa Genesis 9. Then God blessed Noah and his sons, saying to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. The fear and dread of you will fall upon all the beasts of the earth and all the birds of the air, upon every creature that moves along the ground, and upon all the fish of the sea. They are given into your hands. Everything that lives and moves will be food for you, just as I gave you the green plants. I now give you everything. Ito po, mag-iiba na ang pagkain ng tao. Dati talagang green plants lang, no? Dito sa verse 3, everything that lives and moves will be food for you, just as I gave you the green plants, I now give you everything. But verse 4, but you must not eat meat that has its lifeblood still in it. And for your lifeblood, I will surely demand an accounting. I will demand an accounting from every animal, and from each man too. I will demand an accounting for the life of his fellow man. Ito po, talagang pagpapakita ng pagpapahalaga ng Diyos sa buhay. Okay? Verse 6, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. For in the image of God has God made man. And as for you, be fruitful and increase in number, multiply on earth and increase upon it. Then God said to Noah and to his son with him, I now establish my covenant with you and with your descendants after you, and with every living creature that was with you, the birds, the livestock, and all the wild animals, and all that came out of the ark with you, every living creatures on earth. Ayan po. I establish my covenant with you. Never again will all life be cut off by the waters of a flood. Never again will there be a flood to destroy the earth. And God said, this is the sign of the covenant I'm making between me and you and every living creature with you, a covenant for all generations to come. I've set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. Whenever I bring clouds over the earth, and the rainbow appears in the clouds, I will remember my covenant between me and you, and all living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life. Okay.
Whenever the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on the earth. So God said to Noah, "This is the sign of the covenant I have established between me and all life on the earth." The sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham, and Japheth. Ham was the father of Canaan. These were the three sons of Noah, and from them came the people who were scattered over the earth. Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard. When he drank some of its wine, he became drunk and lay uncovered inside his tent. Ham, the father of Canaan, saw his father's nakedness and told his two brothers outside. But Shem and Japheth took a garment and laid it across their shoulders. Then they walked in backward and covered their father's nakedness. Their faces were turned the other way so that they would not see their father's nakedness. When Noah woke from his wine and found out what his youngest son had done to him, he said, "Cursed be Canaan, the lowest of slaves will be to his brothers." He also said, "Blessed be the Lord, the God of Shem. May Canaan be the slave of Shem. May God extend the territory of Japheth. May Japheth live in the tents of Shem, and may Canaan be his slave." After the flood, Noah lived 350 years. Altogether, Noah lived 950 years and then he died. So, yan po. Yan po yung kabuuan ng chapter 9 na basa po natin. At kung kayo ay may pagkakataon at panahon, no, maaari niyong balikan at basahin po muli sa lengguwahe na mas mauunawaan po ninyo. Anyway, ito po yun. After the flood, humanity faced a fresh start. Genesis 9 shows us how God establishes order, covenant, and promise for the new world. At sabi daw sa Genesis 9 verse 13, "I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth." So ito po yung ating pinag-uusapan ngayon, no? Yung rainbow after the rain, at yung covenant ng Lord sa earth na hindi niya na gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig, no, ng baha. Okay? So, tingnan ho natin, aralin po natin, no? Dito sa chapter 9, verse 1 to 7, may kita po natin dyan yung God's blessing and command, yung pagpapala ng Diyos at ang mga utos ng Panginoon. At may kita natin doon yung pinaka malinaw, that life is sacred because it reflects God. Na yung buhay ay napakahalaga, ang buhay ng kapwa-tao ay mahalaga. Bakit? Yung tao na yan ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Alam niyo po, yan po ay isang bagay na dapat hawak-hawak at naunawaan natin bilang mga mananampalataya, no? Napakahalaga ng buhay. No? At yung tao, mahalaga siya, nilikha siya ayon sa wangis ng Diyos. Bawat isa po sa atin ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. And then sabi dito, God blesses Noah and his sons. Sabi ron, be fruitful and multiply. So, at yung mga animal nagkaroon na ng paggalang o takot sa mga tao. Ito po yung new order in creation. At nagkaroon na ng permission to eat animals. Dati, mostly ang kinakain nila ay mga herbs. Ngayon naman, sila ay maaari nang kumain ng animals. Pero huwag kakainin yung karne na merong pang dugo. Warnings against shedding human blood, no? O yung pagpatay sa mga tao, sa kapwa-tao, yung murder. Yan po ay paglabag
sa imahe ng Diyos. Human bears God's image. Ang mga tao po ay image bearer ng God eh. At kung yan ay mas maunawaan ng mga tao, makikita po natin siguro yung kanina, no? Yung pananalangin na magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Kung makikita ng bawat isa na anumang lahi, anumang kulay, anumang estado ng buhay, ang bawat tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At wala tayong karapatan puksain ang sino man, no? Kung yun po ay magiging malinaw po sa bawat isa, siguro po ang digmaan ay magiging isang bagay ng nakalipas, no? Kaya po napaka-importante na maipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon. Ebanghelyo kung papaano napakahalaga ang tao sa harapan ng Diyos. Bakit po? Kahit tayo po'y makasalanan, nung tayo makasalanan, si Jesus ay namatay para sa atin. At ang kanyang dugo ang pinambayad po sa atin, no? At dahil doon makikita ho natin ang pagmamahal ng Diyos sa bawat nilikha. Yan man ay makasalanan at gaya nga ng nakasulat, lahat tayo nagkasala. Subalit sa ating kapanahunan, ipinagkaloob ang mabuting balita at ang panuntunan na ang mananampalataya ay mabubuhay sa pananampalataya. Tayo po ay na-justify dahil sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus. Na-justified, ibig sabihin yon napawalang sala as if hindi ho tayo nagkasala. No? At ito po, paano natin ma-apply as OFW rito? Number one is yung nga, no? Application dyan is to respect life, whether human or creation, no? Kahit yung hayop ay may buhay din, no? Yung pagrespeto doon ay napaka-importante at lalong-lalo na ang tao. As OFW, as Overseas Filipino Witnesses, let us respect. Yung respect for life means valuing relationship, no? Ayaw nating sirain ang relasyon, no? At kung ikaw ay mananampalataya, huwag kang pumasok sa relasyon na makakasira ng relasyon. Okay? Protecting dignity. Okay. Alam niyo po yung protecting dignity, napakalalim yan, no? Kung tayo po tutulong sa mga tao, no? Tutulong ka, magbibigay ka, magkakalog kaya huwag mo nang i-broadcast, no? Ipakita pa, minsan yung iba binibideo pa, no? Yung tao na yon ay, ang tao po ay hindi project at hindi bagay lang, no? Upang maipakita na ikaw ay tumutulong, baka mapahiya naman o mawalan ng dignidad yung mga taong tinutulungan natin. So, protect yung dignity ng mga tao. Ano pa? Living responsibly while abroad, no? Lagi natin, no? Kung tayo po ay mananampalataya, maging responsable tayo sa ating pamumuhay dito. Pamumuhay bilang manggagawa, pamumuhay bilang may asawa, pamumuhay bilang mananampalataya, pamumuhay bilang isang taong nilikha ayon sa wangis ng Diyos. So ano ba yung wangis ng Diyos? Ang wangis ba ng Diyos ay pag nakita ka ng tao, masasabi lang, "Oy, salamat at ikaw ay naririyan at ikaw ay mananampalataya o ikaw ay iniiwasan ng mga tao." So, no, live responsibly, no? Okay. Pangalawa, God's covenant and the rainbow. Ito po yung 8 to 17 na binasa natin kanina. God promises shine even after the storm. Maaari tayong, ito pong storm, no? At kung titingnan natin yan, maaaring hindi tayo binabagyo physically, pero marami siguro sa atin ay binabagyo ng mga pagsubok sa buhay. Maaring sa finances, maaring sa relationship, maaring binabagyo ka ngayon ng mga bagay na matitindi, no? At ang mundo ay binabagyo ng
binabagyo dahil doon sa labanan sa Middle East, lalo na doon nakasentro ang krudo na nagpapatakbo ng ekonomiya ng halos lahat ng bansa. At dahil doon, apektado ang marami kung hindi man ay lahat ng bayan, maging ang Pilipinas ngayon, no? Apektado ang presyo ng krudo, presyo ng gasolina, at syempre pagka apektado yan, apektado rin ang basic commodities, ang mga pang-araw-araw na pangangailangan, no? Subalit, ang lahat ng yan, lagi natin tatandaan, lahat ng storm, no? Lahat ng storm ay panandalian na lang. Okay? Panandalian. Maaring may storm na tumatagal ng 3 araw o kahit 1 linggo, kahit na 2 linggo pa yan, ang alam natin, yan ay matatapos. So yung covenant with Noah, his descendants, and all living creatures, nagkipag-covenant ang Lord sa lahat na ang covenant naman na ito, yung rainbow, ay pagpapakita na hindi na gugunawin o hindi na uubusin ng Diyos sa pamamagitan ng tubig ang lahat ng nilalang sa lupa. At totoo po yun. At bilang mananampalataya, alam natin na sa huling araw, hindi tubig, kundi apoy ang pupugnao. Apoy ang gagamitin ng Diyos sa kanyang judgment dito sa lupa. At sa panahon na yon, walang nilikha ng tao, walang binild ng tao ang mananatili. Gaano man katatag ang gawin nating bunker, gaano mang kataas ang gawing building ng tao, gaano mang kakapal ang mga pader, lahat po yan ay tutunawin sa apoy. So, kaya mga kapatid, no, kung ikaw ay wise na mananampalataya, it's better for us to store up treasure in heaven na kung saan walang makakanakaw na tao o anumang bagay. Bakit po? Sa totoo lang, tayo po ang buhay po natin dito napakaiksi. Mabuhay ka ng 60, 70, 85, ka o kahit 100 years old. Napakaiksi yan kumpara sa pangako ng Diyos na walang hanggan. Ano po? At at sa pag-iipon mo ng yaman dito sa lupa, at kung ikaw ay kunin ng Panginoon, ay sino ba nang makikinabang niyan? Ano po? At baka hindi pa pakinabangan ng mga dapat. Pero kung ikaw ay nag-iipon doon sa kalangitan, alam mong walang makakanakaw doon, alam mo na eternal values, no? At yung kung ikaw ay nagagamit mo, gaya nga na sinabi ko kanina, no? Kung kayo ay pagpapalain ng Diyos at bibigyan kayo ng kakayanang magpatayo ng bahay, nawa, tingnan natin yun doon sa Book of Acts, di ba? Saan sila nagkakatipon? Sa mga bahay-bahay, di ba? At yun, no? Kung titignan ninyo, doon sila nagkakatipon, no? Nawa, yung dalain ko, nawa kayo mga kapatid, no? Makita ninyo na yung bakod ninyo, yung tahanan ninyo ay maging lugar kung saan yung gospel ay maipapangaral, maipapahayag, at kung saan ang mga tao ay magkakaroon ng transformation. Alam niyo po, sa paggawa ng gano'n, nagtatanim ka, nag-iipon ka ng yaman sa langit, no? Okay. At ito nga, babalik tayo rito. Never again will a flood destroy all life, rainbow as the sign of God's covenant. Pag nakakita kayo ng rainbow, yan ay sign ng covenant ng Lord na hindi niya na sisirain ang buhay ng sino man sa pamamagitan ng baha, no? Kundi ito po ay katunayan ng covenant ng Lord. So, yung rainbow po bilang mga OFW, it should remind us na faithful ang God, no? God's faithfulness.
Sa ating mga overseas Filipino witnesses, ito po ay pag nakakita kayo ng rainbow, makita ninyo yung pag-asa, no? At kung tayo po ay nagkakaroon ng panahon na nagiging homesick, makita po natin na pwede tayong maka-breakthrough dito. Magkakaroon tayo ng breakthrough over hardship at pangsamantala lamang dito at ang pangako ng Diyos ay sure. Ang kanyang plano ay mabuti, ang plano niya ay maganda sa bawat isa, no? Pangatlo, makikita rin natin dito kahit na yung si Noah na naging matapat sa paglilingkod sa Diyos. No? Siya po ay nagkaroon ng weakness. Ano yung naging weakness niya? Yung weakness niya, yung kanyang hilig. Di ba? Hilig niya magtanim. Nagtanim siya ng ubasan at yung ubasan, umani siya. No? Kaya itong Genesis 9, hindi lamang yan isang araw, isang linggo. No? Buwan ho yan na isinulat at binalik tanaw. Okay. So, makikita natin dito, Noah plants a vineyard, becomes drunk, lies uncovered. Even the righteous can stumble, no? Kaya nga po, napakahirap talaga pagka ikaw ay ah, manghihiram ng lakas ng loob sa alak, di ba? At yung alak ay maaring makasira. At ito nga nakita natin, no? Nakalimutan ni Noah yung kanyang pagiging man of God. At nung nalasing siya, naghubot-hubad, no? At sabi ron, dishonor ni Ham yung kanyang tatay at pinagsabi pa doon kay Shem at Japet. Pero si Shem at Japet ay hindi sila tumitig talaga sa tatay nila. No? Naglakad sila pabalik at kinover nila respectfully ang tatay nila. Alam niyo po, yung pag-cover na yon, maganda yun na pananaw sa atin bilang mananampalataya. Hindi dahil, no, pagka may na-stumble, no, pagka may na-stumble, no, pwede mong ipag-yabang di ba? Ipagsabi. Tama ho ba? O alam mo, si kapatid ganito, ganito yan ganito yung ginagawa niya. O pwede mo na ipagsabi yun, no? O pwede mong i-cover, meaning sa atin, no? Maunawaan, cover mo, o i-restore mo yung dignity. Yan, napakainam yun, yung salitang dignidad, no? So leaders and parents may fail but respect and honor remain important. Sa ating mga anak, no? Nawa maunawaan ng mga anak. Hindi dahil nagkamali ang magulang mo, mawawala na yung respeto mo. No? Still, magulang mo pa rin yan. Okay? Ma Still, dapat naroon yung paggalang. Maaari yung pagtitiwala, mawala, di ba? Pero yung paggalang, hindi. Ano ba yung pagtitiwala? Kunyari, no? Ikaw ay nagpapadala sa magulang mo, nagpapadala ka, sabihin ni magulang mo, anak, salamat dito, no? Ganon ganon. Yung pala, na nagamit sa sugal o nagamit sa kung ano man, no? Okay, huwag mo nang pagtiwalaan na, ng pananalapi, pero huwag mong iwala ang respeto at huwag mo ring pahiyain, no? Kasi pwede mo namang hindi na padalhan na hindi mo siya pinapahiya sapagkat nawala nga yung pagtitiwala at dahil wala namang kakayanang ayusin yung pananalapi. Pero hindi mo rin naman kailangang ibuyang-yang yung kahinaan ng magulang. Okay? So yung respeto, pag-iingat sa dignidad ng ating magulang, napaka-importante yan. O ng ating kapatid, o ng ating asawa. No? Importante yan. Okay, so as OFWs, we honor family even from afar, covering weaknesses with love instead of exposing them. At minsan ito po ay masakit. Subalit we believe
sa Diyos na nagre-restore, we believe sa Diyos na nakakaalam at lumalaban para sa atin at kasama natin na hindi kailanman tayo iiwan, ipababayaan. Okay, tignan pa ho natin. Noah's prophecy and legacy. So our choices shape generation. Okay, tingnan ho natin dito, no? Our choices, yung choices natin, mga desisyon natin, mga galaw natin, kilos, it will shape generations. Sabi dito, curse on Canaan, blessing on Shem and Japheth. Sumpa kay Kanaan, ang kawalan ng paggalang at pagsuway ay nagbubunga ng pangmatagalang kaparusahan. Okay, tinagalog na natin. Ang kawalan ng paggalang at pagsuway ay nagbubunga ng pangmatagalang kaparusahan. Noah lives 350 more years, dies at 950. Biro mo, after 600 years, biglang nagpakalasing itong si Noah, no? Dahil doon, sa pagkakamali na yun na isa, lumabas yung pagkatao nitong si, ah, yung ano ni Ham, no? At na-curse yung generation, yung mga susunod. So, application natin dito bilang overseas Filipino witnesses. The way we live today impacts future generation. Kung paano ka nabubuhay ngayon, it will impact future generation. Kung alam mo na mali at alam ng mga anak mo, mali ang pamumuhay mo, mawawalan ka ng karapatan na sawayin sila. At it will impact at yun kaya kaya minsan yung pamilya hindi makawala sa kahirapan dahil doon sa unang mga desisyon at yung mga desisyon na yon ay nagkakaroon ng impact doon sa anak at impact naman doon sa apo, no? Halimbawa, kung ikaw ay namuhay na one day millionaire, no? At yun ay kinalakhan ng iyong mga anak. Maaring ma-adapt yun at ganun din sila. At ganun din maari yung apo. Kailangan may ma-raise mula doon sa generation na magiging liberator. Okay? So, napaka-importante, no? So, tingnan, yung generational impact, may generational impact yung ating mga desisyon ngayon. O, halimbawa, eto na lang yung desisyon mo natitirhan. Sabihin mo, ikaw ay taga-probinsya at nagdesisyon kang sa Manila tumira. Yung desisyon mo na yon, may impact yon sa anak mo at sa mga apo mo, di ba? At mag-iiba, no? Kung ikaw naman ay sa probinsya, no, yung uri ng pamumuhay na meron ka, may impact yon sa iyong mga kaapu-apuhan. Halimbawa, kung ikaw ay nagdesisyon, ako ay sa farming at namuhay ka at namili ka ng lupa at nag-alaga ka, no? Meron yung impact, di ba? Kasi kung ikaw ay kunin ng Lord, ay may maiiwang kang mga lupain, marahil, no? At kabuhayan doon sa iyong mga anak na maaring yun din ang maging kabuhayan nila. At simple, di ba? Kung ikaw ay taga Visayas tapos nag ano ka, lumipat ka, pumunta ka sa Central Luzon o napunta ka ron sa mga Kapampangan, maaring ikaw ay hindi marunong magsalita ng Kapampangan. Pero kung ang mga anak mo ay doon maninirahan, magiging Kapampangan sila at mas malamang yung mga apo mo ay magiging Kapampangan. So, yung mga desisyon mo ngayon, meron niyang generational impact. O kung ikaw ay magmamigrate dito sa Taiwan o saan mang bansa, magkakaroon ng generational impact ang mga desisyon na yon. Maging yung nationality ay magkakaroon ng generational impact. Kung papaano may mga watyaw o wakyaw sa Pilipinas na
gagaling magtagalog, marunong magtagalog. Bakit? Kasi yung mga magulang nila o lolo o lola ay nagdesisyon mag-migrate sa Pilipinas. So, merong generational impact. Lahat po yan, no? Yung kahiligang pag-aaral, yan po ay may generational impact. At dito, makikita natin yung pagpapala kina Sem at Hapet. Ang paggalang, pagtakip, pag-honor ay nagbunga ng biyaya at pamana. No? So, yung honoring mga kapatid, dapat yan ay ano, no? Dapat yan ay maging maingat tayo, no? Ah, kung kayo po ay hindi magkasundo na mag-asawa, huwag niyong i-dishonor yung asawa ninyo sa harapan ng anak ninyo dahil maari yung magkaroon ng tinatawag na impact sa kanila. Magkakaroon ng impact yun, no? At kung sumama ang loob at lumayo at maging dishonorable na yung kanyang pagkilos at pagkikipagkapwa o pakikipatungo doon sa kanyang magulang, whether nanay o tatay, magkakaroon yun ng bunga sa kanya at sa kanyang mga magiging anak. So yung decision natin ngayon, meron yung generational impact. 'Di ba? Yung makakasama mo sa buhay, meron niyang impact. Hindi lamang sa iyo, kundi sa magiging anak mo o sa mga anak mo. No? Yung desisyon mo ngayon ay may impact. So, ang ating mga pagpili ay humuhubog ng henerasyon, hindi lamang ng buhay mo, kundi henerasyon. Ang ating pinahihintulutan o itinatanim sa buhay ay nagiging mana ng susunod na salinlahi. 'Di ba? Hindi lamang salita, yung paggalang, pananalita, pagrespeto o pakikitungo sa tao o pagkawalan ng respeto, no? Yung paggalang sa buhay o hindi paggalang sa buhay, no? Yung pagkain, maging pagkain nga pati yung luto mayroong ano 'di ba? Merong epekto, 'di ba? Sa tao, no? Humuhubog po 'yun ng henerasyon. Okay? At ang pagtatakip sa iba ng biyaya, gaya ng ginawa ni Shem at Hapet kay Noe, ay nagtatayo ng pamana ng pagpapala. No? Kung iingatan natin ang dignidad ng ating mga magulang o ng ating asawa o ng ating mga kapatid, ito po ay nagdadala ng pamana at pagpapala. Nawa makita po natin yan. At maaari sabihin natin, masama yung aking loob o pakiramdam. Mga kapatid, totoo naman yun, maaari. Pero habulin natin yung kalalagayan ng pagpapala ng Diyos. Ang kawalan ng paggalang, gaya ng ginawa ni Ham, ay nagbubunga ng pagkawasak. Okay? So tuloy ho natin. Ang conclusion, Anong mga anong mga pagpili mo ngayon ang uugong sa iyong pamilya, ministeryo o komunidad bukas? No, ano ba yung decision mo ngayon, no? Ano mang mga decision mo ngayon, ito po ay uugong o mag-e-echo. Yan, mag-e-echo sa ano no? Sa ating pamilya, sa ministry, sa community, sa sarili natin, magkakaroon yan ng impact. So, ang main idea, yung Genesis 9 shows God's covenant of grace, yung sanctity of life, human weakness, and generational impact. So, yung Christ connection yan ay ano? Yung rainbow points to God's mercy, but Christ is the ultimate covenant, our eternal hope. So, ang challenge sa atin, will we live under God's covenant's promise, respecting life, honoring others, and leaving a legacy of faith? Now, kung ang mapapamana nating pinakamalaki ay ang ating pananampalataya, no? So, yan po, no? At nawa po meron kayong ma ano ma makuha po diyan, no po, mga kapatid. At alam ko medyo mahaba-haba na yung pagtuturo, no? Nawa hindi kayo mag maano ma-unsyami sa akin, no? At huwag kayong masyadong magulat sa aking buhok. Ay, wala pala akong buhok. Okay, sabi rito ni Ate Marjorie, salamat Lord, mahirap humiwalay sa sarili pero sa biyaya mo mas masarap na piliin ka.
Napakahirap ngunit magpapatuloy dahil alam namin na ikaw ay tapat sa iyong pangako kung patuloy kaming susunod at mananatili sa presensya mo. Amen. No? Magpatuloy po tayo sa presensya ng Diyos. At nawa po ay may nakuha kayo o kahit ano pa man, no? Ah, na ano, na pagkaunawa sa ating Diyos. God is covenant keeping God, matapat ang Diyos. Oo. At hindi niya na gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Pero sa New Testament, pupugnawin niya o lilinisin niya ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Yan. No? Sa pamamagitan ng apoy. Kaya habang may panahon pa, mga kapatid, atin pong ipahayag ang mabuting balita. Gamitin po natin ang ating mga resources, no? Para maabot ang mga tao. Yung lakas ho natin, kasi yung lakas natin, pwedeng mawala naman anytime yan eh. No? Ah, nawa, pagpalain kayo ng Panginoon, kayong lahat ng nanonood, no? Pagpalain kayo ng Diyos, bigyan kayo ng Panginoon ng mabubuting buhay, at gaya nga po doon sa sinabi doon sa sa Biblia, no, na you will eat and be satisfied, you will live in pine houses. Alam niyo po yung konteksto natin ngayon sa New Testament and pine houses yung mga houses na yan ay magamit upang ang ebanghelyo ay maipangaral, no? At yung mga ginagastusan ninyo na mga tinatawag na birthday at kung ano man, gawin ninyong opportunity para makapag ah, no, para makapag-imbita at bago kumain magbahagi ng ebanghelyo upang yung mga tao ay makakilala sa Panginoon. Ano po? No? Malapit nang dumating ang Panginoon at gamitin po natin ang lahat ng panahon at pagkakataon para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At kung kayo man ay pagyayamanin ng Panginoon, no? Pagpapalain financially, makita po natin yan katulad ni Barnabas na ginamit niya yung kanyang yaman para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Yan po yung yaman na walang, no? Yan po yung yaman na walang makakaagaw po, mga kapatid, no? Sa pamumuhay natin sa mga huling araw na ito, nawa po ay maranasan ninyo ang patuloy na pagkilos ng Diyos. At kung meron man tayong alam na nakakahiya at kahiyahiyang ginawa o ng sino man, nawa katulad tayo ng dalawang magkapatid na kinoberan nila, no? Ni-restore nila yung dignidad ng tao. Hindi nila binunyag at pinagtawanan o anuman. Okay? Panghuli, yung pananalig natin at pananampalataya, pagka nakikita natin yung rainbow, hindi ho yan patungkol sa kung anuman, no? Na paniniwalang sexualidad, kundi iyan po ay katotohanan ng katapatan ng Diyos. Okay? Matapat ang Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Kung wala po kayong mga prayer requests, no, bagamat dito po ay no, maliban doon sa pagpigil ng o pagtigil ng labanan. No, bilang mananampalataya naman tayo hindi nagugulat doon, no? Sapagkat yan po ay na-prophesy na there will be wars, rumors of wars, there will be famine, no? Pero ang lahat ng yan, ang kaduhuli-hulihan, the gospel of the kingdom will be preached to all nations. Alam natin na kung pag inalaw yan ng Lord, yung eternal purpose niya, ang kaligtasan ng tao ay mangyayari. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa
kabutihan mo, salamat sa pagpapala mo, salamat Lord for eternal promises, O God, Lord. Tunay nga po, O Diyos, na matapat kayo, sapat kayo, Panginoon. At Lord, I pray, O God, Lord, na patatagin niyo po ang pananampalataya ng bawat isa. Makita namin, O Lord, na you are covenant-keeping God, na ang mga pangako mo ay tapat, sapat, O Lord. We pray, Lord, na maging mga mananampalataya kami, Panginoon, na we honor, Lord, kayo, Panginoon. We honor, Lord, yung mga salita mo. We honor, O God, Lord, ang aming mga parents, ang aming mga loved ones. We respect life. And Lord, help us to live a legacy of faith, O God. At sa mga pagpapala mong gagawin, O Diyos, sa bawat isa, nawa makita nila yung connection with Christ, Lord, na yung rainbow points to God's mercy and that God, Christ is the ultimate covenant, na si Christ ang eternal hope. At ang mga desisyon namin ngayon, O Lord, ito man ay maaring maliit, yung aming titirhan, yung kung saan mo kami maging yung trabaho namin, O Lord, ano mang mga desisyon namin may impact sa next generation. I pray, O Lord, bigyan niyo po ng wisdom, ng guidance ang bawat isa, at mamuhay kami, O Lord, na mayroong eternal perspective, O God. Makita namin, O Diyos, na ang buhay ay napakahalaga sa iyo. Makita rin namin, Panginoon, na ang bawat aksyon namin ay mahalaga at may impact, hindi lamang sa buhay namin, hindi lamang sa aming kapanahunan, kundi sa mga susunod na panahon. Lord, ang panalangin namin ay matapos na sa madaling panahon ang labanan sa Middle East. Dalangin namin na ito po ay magbukas na ang mga bansa sa Middle East ay maging bukas sa gospel. At Lord, lahat ng bansa na yan, no, na involved ngayon sa digmaan ay mabuksan sa gospel ni Jesus Christ, O Lord. Alam namin, O Lord, na anumang pinapahintulot mo ay meron kayong eternal purpose, O God. Panginoon, sa bawat isa rin po sa amin, O Lord, amin pong hinihingi ng tawad ang aming mga maaring nasabi at maaring mga desisyon na nagawa noon. Dalangin namin, Panginoon, na maging maayos ang mga susunod naming mga desisyon, ang aming aksyon, at patuloy po kami, Panginoon, makakita, Panginoon, na dito sa lupa wala hong magtatagal. Subalit sa iyo, Panginoon, sinabi mo na mag-ipon kami ng yaman sa langit kung saan wala pong makakaagaw, wala pong makakasira. At nawa, O Diyos, patuloy po na gamitin niyo po ang bawat isa upang ang kaharian ay mapuno ng mga taong nililigtas mo at mawala, Panginoon, mabawasan, Panginoon, ang impyerno, O Lord. Punuin niyo nga po ang mga tao ng, ng oportunidad upang makarinig ng Ebanghelyo. Dito po sa Taiwan, patuloy kayo ang magbukas ng mga pintuan, O Diyos, mga na maibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo Jesus sa ang mandako, eskwelahan, factory, nursing home, at kung saan-saan pa. Gamitin niyo po ang bawat mananampalataya, ang bawat churches, O God. Pagpalain niyo po ang gawain sa Sabado doon sa Taoyuan. Pagpalain niyo po ang gawain sa Linggo sa Hualien, sa Taipei, Panginoon, sa Nong'an, sa Chungsan. Panginoon, pagpalain niyo nga po, O Diyos, samahan niyo po kami, maipahayag ang iyong salita, at sa aming pag-iikot, O Lord, sa aming pagbabahagi, sa aming pag-imbita, O Lord, sa mga tao, patuloy niyo po kaming bigyan ng favor, O God. Maraming salamat, maging sa mga kapatiran doon sa Pilipinas, patuloy niyo silang ingatan, gabayan, pagpalain. Sa pangalan po ni Jesus, Amen and Amen. Magandang gabi po mga kapatid at maraming salamat sa pagsama.
pagpalain tayong lahat ng Panginoon. At nawa ay magkita-kita tayo. Kung di man tayo magkita-kita, magkita-kita tayo sa kalangitan. No? Sapagkat anytime, alam natin, maaaring dumating ang Panginoon. Nawa, mamuhay kayong handa sa pagbabalik ng Panginoon. God bless po.